Tila hindi na nga nakapagpigil pa si Vice President Inday Sara Duterte at pumalag na nga ito sa paratang umano ni Heart Evangelista na ito ay kabit ni Senate President Cheese Escudero. Ayon kasi sa balita, nilabas na umano ni VP Sara ang mga ebidensya na matagal nang napawalang bisa ang kasal nina Heart at Cheese. Kaya naman kung tutuusin daw ay wala siyang sinirang relasyon at pamilya. Samantala narito naman ang video tungkol sa anomalya sa impeachment ni VP Sara. Dahil napakainit ang usaping impeachment ngayon sa Pilipinas, hayaan yung pag-usapan natin muli ang impeachment. Ang tanong, ang impeachment complaint ba na hinain sa 19th Congress pwede bang litisin ng Senado sa 20th Congress? At syempre, ang paninindigan natin ay hindi po pwede dahil talaga namang ang termino ng kada kongreso ay natatapos kada 30 ng Hunyo, kada 3 taon pagdating sa mga congressmen at saka syempre sa kalahati ng Senado ay pagkatapos din ng 3 taon. Pero ngayon po, saksakan ng mga dilawan at ng mga loyalista, ginagamit ang mga law schools, kung saan sinasabi nila na dapat talaga daw, sabi ng saligang batas, the Senate must forthwith proceed with the trial. Totoo po yun. May ganyang provision sa saligang batas na forthwith. At totoo po ang sinasabi sa lalong mabilis na panahon. Pero yan po ay kung meron pang sapat na panahon para litisin nga yung impeachment complaint. Paano ka magfa-forthwith kung in the first place, tapos na ang Kongreso? Kahit anong forthwith ang gawin mo dyan, kung tapos na ang buhay ng Kongreso, hindi mo na siya mabubuhay muli. Ang solution dyan, maghain sa susunod na Kongreso, pero dahil merong 1-year ban, kinakailangan antayin muna yung matapos yung pang-unang taon, matapos maisampang impeachment complaint na yan, at saka magkasampa ng panibago. Kung may buhay pa ang Senado, gaya naman na nangyari doon sa impeachment ni Corona, sa impeachment ni Ombudsman Gutierrez at saka yung impeachment ni Chief Justice Davide, siyempre, kinakailangan forthwith schedule. That is, kung meron pang panahon. Pero kung wala ng panahon, that is a legal impossibility. Now, dapat ba ma-convince na kinakailangan litisin pa rin miski patapos na ang 19th Congress dahil ang mga law professors ay lumagda? Sa tingin ko, hindi. Kasi alam niyo po, ang mga law professors, at ako naman po ay mahigit 20 years na naging law professor, kanya-kanya po kaming specialization. Now, hindi naman po ibig sabihin na palibasa sila ay mga law professors, bihasa sila sa constitutional law. Talaga naman pong complicated issue itong hinaharap natin na nagsimula ang impeachment complaint sa House ng 19th Congress pero hindi matatapos sa 20th Congress. No? Consistent naman pong sinasabi nila na ang legal na basehan lamang ay yung gamit na forthwith. Lalong mabilis na panahon, simulan ng Senado ang paglilitis. Pero yun nga po kung tapos ng Kongreso, yung forthwith, wala nang ibig sabihin yon kasi hindi naman po pwede mag-proceed ang isang Kongreso kung talagang tapos na ang kanilang termino. Now, may sinasabi sila na meron daw mga desisyon na nagsasabi na the Senate is a continuing body. Well, it is a continuing body only because yung kalahati nga po ng Senado ay hinahalal every 3 years. Ibig sabihin, walang panahon na walang miyembro ng Senado, hindi gaya ng Kamara de Representante, na po pwedeng magkaroon ng walang Kongreso. Dahil kada 3 taon, sila po ay hinahalal ng taong bayan. Ang problema, maski meron tayong 12 senador na natitira, wala naman silang quorum kasi ang quorum ay 13 at ang membership nila ay 12 lamang. So ang tanging meron lang sa Senado kapag hindi pa nahahalal ang 12 senador ng mga bago ay yung pagkakaroon ng Senate President. At sabi ko nga, ito importante na magkaroon ng Senate President para merong continuity in case at ang Vice Presidente, ang tatayong acting President is the Senate President. Pero siyempre unlikely naman yun kasi unlikely na parehong Presidente at Vice President mawawala. But in case mawala ngayong dalawa, nandiyan ang Senate President. At hindi mawawala ng Senate President ng Senado kasi nga, doon sa dosing yun, meron talagang Senate President na nakaupo. Now, ang aking sinasabi ay, wala naman pong problema na maituloy ang impeachment, pero antayin nila ang bagong Kongreso. At saka, i-file nila yan within yung pagtapos na yung 1-year period. Ang problema ngayon, kailan ire-recon yung pag-file ng impeachment complaint. No? Kasi nga, doon sa kaso ng Francisco, at isa ako doon sa nag-argue ng kasong yan, kinakailangan yung pagsampa at saka aksyon ng Kamara de Representante.
Ang problema, apat-apat yung impeachment complaint at ang naaktuhan ng Kongreso sa pamamagitan ng kuha ng lagda ng almost 80% mga congressmen ay yung pang-apat. So kailan mo i-record ngayon yung 1 year? Isang issue na naman yan. Ang problema kasi, sila naman ang nagplano na patalisakin si VP Sara. Alam na alam naman ng mga kongresista kung anong sinasabi ng Korte Suprema sa kaso ng Francisco versus sa House of Representatives. And yet, hindi nila inaktuhan yung tatlong naunang impeachment complaint ng mga dilawan at saka ng pulahan. At yung pang-apat ay kinalap talaga nila yung lagda ng mga congressman na alam natin ay mga lumagda dahil lamang sa pinamimigay ng mga ayuda. No? In other words, binaribe sila. So kasalanan nila yan. In the first place, dapat kinumpute nila yung 1-year period at saka dapat inaktuhan na nila na mas lalong mabilis na panahon yung unang impeachment complaint na hinain ng mga dilawan. Wala, natulog sa pansitan tapos ngayon sinisisi ang Senado. Now, pwede ba talaga nilang pilitin ang Senado? Naku po, hindi. Kasi nakasaad sa saligang batas talaga na the Senate shall be the sole judge of impeachment trials. Now, bakit sa Francisco nabaliktad yung desisyon ng Kamara na maghain nga ng impeachment complaint? Well, dahil isa po ako dun sa abogadong nag-argue ng kasong yan, ang diferensya po niyan, ang kinuwestiyon namin sa Francisco ay yung ginawa ni Gibo Teodoro na nagsampa ng panibagong impeachment complaint na meron ng lagda ang sapat na congressman sa loob ng 1 taon matapos maisampa ang impeachment complaint na dinismiss ng Senate ng House Committee on Justice. At sinabi namin na yung pagsulong ng second impeachment complaint ay barred by the Constitution kasi it constitutes a prohibited second impeachment complaint within 1 year. At sinang-ayunan naman kami ng Korte Suprema. Anong diferensya niyan doon sa kaso ng Francisco at saka dito sa magiging kaso ngayon, no? Kung kukwestiyon nila ang desisyon ng 19th Congress sa Senado na wag ipagpatuloy ang impeachment complaint. Well, abogado naman po yan si Cheese. So ang gagawin niya, magkukonvene sila as an impeachment court. And as an impeachment court, magdidesisyon sila dismissed kasi wala ng oras. At saka magkakaroon na ng lack of jurisdiction kasi hindi nga po pwedeng mabuhay ang isang impeachment complaint doon sa susunod na Kongreso. Pwede bang question yan sa Korte Suprema? Hindi na. Kasi malinaw na malinaw ang probisyon ng saligang batas. The Senate of the Philippines shall be the sole judge in impeachment trials. At ang mangyayari dyan, pag sila na-convene na as a Senate Impeachment Court, desisyon na yan ng impeachment court na ma-dismiss dahil lack of jurisdiction na nga, dahil ang ibig sabihin, dapat matapos nga ang paglilitis ng complaint na yan within the period or the term of the or on or before June 30, 2025 na imposible na. Kasi kung sa 12 sila ay magbabasa ng charges, napakadaming mga testigo yan, hindi na madidinig ng Kongreso, ng Senate during the 19th Congress ang mga ebidensya na ilalatang nila laban kay Sara Duterte. Now, ito ba ay isang paglabag sa saligang batas? Hindi. Ang dapat sisihin, yung Kamara de Representante sa ilalim ng tambaluslos kasi nga sila ay nagpapatay-patay. Kung talagang gusto talaga nila tanggalin si BP, dapat nung naihain na yung first impeachment complaint, kinuha na nila yung numero at sinampa na kaagad sa Senado. Nang sa ganon, yung forthwith na binabanggit nila sa saligang batas ay mabibigay implementasyon. Paano ka magpa-forthwith ngayon? Tapos na nga yung buhay ng Kongreso, diba? So wag po tayo magpapadala sa numero ng mga boses. Kasi nakasaad din sa saligang batas, may mga bagay-bagay na ang boses ng taong bayan ay dapat pakinggan. Una-una, doon sa pagsisanti ng presidente, ayaw nyo naman sisantihin yung bangag ng presidente. No? Pangalawa, sa eleksyon, kung sino maging senador at sino magiging representante no, sa Kamara de Representante at lahat ng opisyalis na hinahalal ng taong bayan. Pero pagdating sa impeachment, magdedesisyon. Tanging Senado lamang ang magdedesisyon kung magtutuloy ang impeachment trial, kung meron pang panahon, at pangalawa, kung guilty or not guilty. Yun ang ibig sabihin ng sole judge. Kasi nung kami nag-argue ng kaso ng Francisco, may mga tao, mga legal luminaries gaya ni Jovi Salonga at ni Judge Raul Pangalangan, yung Filipino naging judge sa ICC, na naging amicus curiae or friends of the court. At sila mismo nagsabi
Maski na ang kino-question namin ay yung hakbang ng Kamara de Representante sa paghain ng pangalawang prohibited impeachment complaint, ang sabi ni dating Senate President Jovito Salonga, out of delicadeza, dahil ang ini-impeach ay isa sa membro ng Korte Suprema, hindi na dapat pigilan ng Korte itong impeachment trial na ito. Pero ang naging desisyon pa rin doon sa kasong yon ay kinilala yung standing o karapatan ng mga ordinaryong mamamayan na maghain ng kaso laban sa gobyerno kung may nalalabag na probisyon ng saligang batas. Yan yung tinatawag na citizen standing to sue. Grave abuse of discretion ang Kamara de Representante nung sila ay nagsampa ng prohibited second impeachment complaint. Magkakaroon ba ng grave abuse of discretion sa parte ng Senado when as a Senate impeachment court, i-dismiss nila dahil wala ng oras? Hindi po. Kasi nga, sole judge. Yun, pagdating naman dun sa kaso ng Francisco, aksyon ng Kamara de Representante ang kinuwestiyon. Kaya nga, Francisco versus House of Representatives. Ang rinistrain talaga is yung pag-transmit sa Senado ng prohibited second impeachment complaint. Pero ngayon, kung magsasampa ng kaso para i-compel yung pagpapatuloy ng Senate impeachment trial, ang didemanda mo ay ang Senado. Paano gagawin mo? May express provision sa saligang batas na sole judge ang Senado sa lahat ng impeachment trial. So, imposible. Pag sila ay nagdesisyon sa bilang isang impeachment court, wala na pong grave abuse of discretion yan. Dahil talagang nakasulat doon, sole. Ano ibig ng sole? Wala nang ibang kahit sinong institusyon na po pwedeng magdesisyon kundi ang Senado lamang. Anyway, yung mga dissenting votes dyan ay po pwede naman silang magboto against the motion to dismiss it. No? At yan naman po ay maiukit sa kasaysayan ng Senado. Pero sa tingin ko, ay tama po ang magiging paninindigan ng mga senador na boboto na ibasura ng impeachment complaint kapag dating po ng June 30, 2025. Ang tanong, may sapat bang numero? Well, yan po ay pag-uusapan natin sa susunod na edisyon ng Spokes Hour. Dahil ang kinakailangan natin ay 13 na boto para i-dismiss. At tingnan natin kung merong sapat na boto. Pero preliminarily, ang sigurado lang na boboto dyan para ma-dismiss, yung tatlong PDP, yung si Bato, si Go, at saka si Padilla, yung dalawang sinuportahan ni BP Sara, Marcos at Villar. So, 5 pa lang ang siguradong boboto para ma-dismiss yung impeachment complaint na yan. Ang kinakailangan 13. Meron pa bang 8 na boboto para ma-dismiss? Well, pag-usapan po natin yan sa susunod na Spokes Hour. Bukas, isa-isahin natin at himay-himayin natin ang posibleng maging boto ng mga senador kung itutuloy ang impeachment trial o hindi. Pero ulitin ko po, wag po kayong madala sa numero ng mga tao at personalidad na nagsasabi na dapat ituloy ang impeachment trial. Kasi po, maski lahat pa sila ay magsabing dapat ituloy, malinaw ang nakasaad sa saligang batas, tanging Senado lamang ang kaisa-isahang judge pagdating sa impeachment trial. At ang desisyon ng Senado kung dapat bang ituloy ang impeachment trial na yan, bilang isang impeachment court ay hindi po pwedeng questionin ng kahit sinong institusyon. Ako pagdapugod po ang mga ating mga kababayan matapos yung naging birthday ni Inday Sara at yung makasunod na dalaw ng pamilyang Duterte kay Tatay Digong. No? Nabigyan na nga po ang pamilyang Duterte ng isa pang araw ng dalaw, so 3 beses na isang linggo. Tuesday, Wednesday, and Friday na ang kanilang araw ng dalaw. Now, nakauwi na po si BP Sara, siya po ay nasa ere ngayon, at si Mayor Baste ay pauwi na rin ng Maynila. No? Ang papalit po ay si Ma'am Hanilet at inaasahan po natin sa 14, darating naman po si Kong Pulong. No? Dahil ang kanilang rule ay hindi po pwedeng maiwan si Tatay Digong dito sa Dahig nang walang mga Pilipino nakapaligid sa kanya. Kaya araw-araw po tayong
nagbibigil para kay Tatay Digong at ayaw rin po nila na walang next of kin dahil alam niyo naman, 80 anyos na yung ating Tatay Digong. No? Kaya nga talagang hindi makatarungan kung kailan 80 anyos na siya, tsaka pa siya naririto nakakulong sa dahig na talagang alam ko, masmang loob niya dahil bilang isang Pilipino ang talagang pinaninindigan niya. Kung meron demanda dahil ang Pilipinas sa isang malaya at independenteng bansa, meron tayong kakayahan para litisin yan sa Pilipinas at dahil sa konsepto ng soberenya na seloso ang soberenya, hindi po pwedeng i-share sa ibang bansa, kinakailangan ang paglilitis sa mga krimen ay dito lamang sa bansa natin sa Pilipinas. Pero kahapon po, doon sa panayam ni BP Sara sa mga supporters at sa media, nabanggit niya na inaprubuhan na po ni Pangulong Duterte yung ideya na galing sa akin na humingi ng remedyo sa lokal na hukuman ng Holland. Ano ba yung sinasabi ko dyan? Well, bago nyo maintindihan kung ano yung strategiya na naisip ko, i-discuss ko muna sandali kung ano yung tinatawag na state responsibility. Ang state responsibility po sa larangan ng international law ay magkakaroon ng responsibilidad ng isang bansa, unang-una kapag mayroong paglabag ng international law at pangalawa, kung ang paglabag nito ay maibabaling mo sa isang ahente ng estadong yon. Now, pagdating po dito sa kay Tatay Digong, matagal ko nang sinasabi na mayroong paglabag ng international law. Ano yon? Unang-una, nalabag ang karapatang pantao ni Tatay Digong dahil siya nga po ay kinidnap. Bakit natin sinasabing kinidnap? Kasi sang-ayon sa Rome Statute mismo na bumuo ng International Criminal Court para nga magarantiyan ang karapatang pantao ng lahat ng mga akusado na mayroong warrant of arrest at maprotektahan ang soberenya ng mga bansa kung saan manggagaling ang mga akusado ng ICC, kinakailangan hinaharap yan sa lokal na hukuman. Ang lokal na hukuman, sisiguraduhin na yung karapatang pantao ay magagalang, ginagalang. Pangalawa, at sisiguraduhin na walang paglabag sa soberenya. Now, alam natin kung ano yung karapatang pantaong malalabag kung hindi dinadaan sa hukuman. Ito yung right to due process. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Hindi lang po yan nakasaad sa Saligang Batas ng Pilipinas, nakasaad din po yan sa ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, at saka dito sa European Treaty on Human Rights. Now, pangalawa, yung pagharap naman sa lokal na hukuman ay yan ay panigurado na hindi malalabag ang soberenya. Kasi yung hukuman sisiguraduhin na unang-una, meron pang jurisdiction ng ICC. Ibig sabihin, kung hinarap si Tatay Digong sa RTC bago siya pinadala dito sa dahig at hindi kinidnap ng Marcos government, isinakay sa eroplanong binayaran ng gobyerno ng Pilipinas para dalhin sa dahig at walang kahit at sinong opisyalis ng ICC na sumama sa pagkuha kay Tatay Digong at pagpapadala sa dahig, masisigurado na yung lokal na hukuman sasagutin ng issue. Dapat bang padala sa Hague ang Tatay Digong para litisin? At nabigyan sana ng kasagutan ng lokal na hukuman kung meron pang jurisdiction ang ICC. At tayo naman, bilang matagal ng abogado ni Tatay Digong, sasabihin natin sa Regional Trial Court kung siya'y dinala dyan na wala na nga jurisdiction ang ICC dahil bumitiw na tayo at yung preliminary investigation ay naimbestigahan sa pangalawang taon matapos na bumitiw na tayo. Alam niyo po, ako mismo yung nagpunta sa Assembly of State Parties na sa New York at nagsabi na kung ipagpapatuloy talaga nila yung investigasyon labang kay Tatay Digong, bibitiw na ang Pilipinas. Hindi nakinig kasi yung Africana na prosecutor noon under attack. Under attack siya dahil ang pinupuruhan lang puro mga Africans na kabaro niya, kumbaga, dahil taga-Africa yung dating prosecutor. Sabi ng prosecutor, sige na nga, para hindi nyo iniisip na pinagdidiskitahan ko mga African, kakasuhan ko ang non-African, si Tatay Digong yun. Okay? Pero dahil hindi nga dumaan sa tamang proseso na nakasaad sa Rome Statute mismo po yan, sa tratado mismo yan na bumuo na ICC, sinasabi natin na nakidnap siya. Kasi unang-una, hindi naman dumaan sa lokal na hukuman para masigurado na dapat na ipa-extradite siya sa ICC. Yung proseso na dapat pinagdaanan, yan po ay isang extradition proceedings. Normally, ang extradition, hinihingi yan ng Estado sa isang bansa na mayroong extradition treaty na ipadala sa kanila yung isang tao para tumayo at litisin.
normally, kapag yan ay bansa to bansa, kinakailangan mayroong extradition treaty. Pero pagdating sa ICC, yung extradition treaty ay Rome Statute na mismo. Na kapag merong akusado sa ibang bansa, dapat dalhin muna sa lokal na hukuman. Ang lokal na hukuman, binigyan nyo ba ng karapatan ng due process yan? Meron bang jurisdiction ng ICC? At kapag ang sagot ay oo sa pareho, tsaka pa lang padadala sa ICC. Now, bakit ko diniscuss yan? Kasi unang-una ang Netherlands, partido rin sa Rome Statute. Kaya nga naririto ang ICC dahil meron siyang headquarters agreement. Pero pangalawa, ang Netherlands ay kasapi din sa ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, na nagsasabi na lahat ng tao sa kanyang teritoryo, hindi lang mga Dutch, ay merong karapatan to due process, the right to be heard bago sila pagkaitan ng kanilang kalayaan. No? At pangatlo, sila rin po ay kapartido ng European Convention on Human Rights na nagsasabi rin na lahat ng tao, hindi lang mamamayan nila, ay merong due process rights. No? At ang pagkakaiba kasi ng ICCPR at saka ng European Convention on Human Rights, ang ICCPR, pag merong lumabag, ang magdidesisyon yung Human Rights Committee. Ang problema, walang ngipin. Pwede sila magdeklara na labag sa ICCPR ginagawa ng isang gobyerno at manawagan dun sa bansang yon na ipatupad ang kanilang katungkulan sang-ayon sa ICCPR. Pero walang ngipin yun kasi rinirespeto nila na ang mga bansa na kasapi ng ICCPR ay mga soberenya. Hindi po pwedeng utusan ng kahit sino. Ang pwede lang gawin ay sabihin na ikaw ay lumalabag sa iyong katungkulan sang-ayon sa tratado, dapat sumunod ka sa iyong obligasyon. Pero pinapaubaya sa mga bansa kung sila ay susunod o hindi para hindi malabag ang kanilang soberenya. Ang pagkakaiba ng European Convention on Human Rights po pwedeng ma-implement ang desisyon ng tinatawag na European Court on Human Rights. Now, sabi ko bakit importante ang law and international responsibility. Remember, ang estado na merong linabag sa international law, merong obligasyon ngayon na itigil ang kanyang paglabag at burahin ang lahat ng mga pangyayari na nag-ugat doon sa illegal na gawain. Kasama na pa dyan yung reparations. Ang reparations ay ibalik ang nakalipas bago nagkaroon ng paglabag sa obligasyon sa ilalim ng international law at magbayad ng kompensasyon para burahin ang lahat ng mga consequences ng illegal na bagay. Ang tanong, ang Netherlands ba merong linabag na prinsipyo ng international law sa pagkakakulong nila kay Duterte? Ang sinasabi ko, silang nagkulong kasi yung kulungan, pinapatakbo ng Dutch government. Yung mga gwardya, empleyado ng Dutch government. Yung teritoryo ay teritoryo ng Holland. Hindi po estadong ICC. So hindi siya kasapi sa ICCPR, hindi siya kasapi sa European Convention on Human Rights. Ang kasapi po ay ang Netherlands. Siguro sa unang tanong, dahil siya ang nagpapatakbo, siya ang gumagwardya kay Tatay Digong at sa teritoryo na nakakulong si Tatay Digong, magkakaroon siya ng responsibilidad kung illegal yung pagkakakulong nila kay Tatay Digong. Ang tanong, illegal ba o hindi? Well, sang-ayon sa ICCPR at saka sa European Convention on Human Rights, dapat merong due process. Pinagkaitan ba si Tatay Digong ng due process? Obvious. Kasi yung due process ay dapat na pagpapaharap kay Tatay Digong sa lokal na Pilipinong huwes para masigurado nga na merong dahilan para siya ay ma-extradite sa The Hague. At dahil hindi sinunod mismo yung nakasaad sa Rome Convention, meron dalawang paglabag ng international law. Paglabag ng ICCPR, paglabag sa European Convention on Human Rights, at paglabag sa Rome Statute. So I stand corrected. Tatlong paglabag ng international law. Now, dahil sila ay lumalabag, anong sabi ng batas? According to state responsibility, may obligasyon ngayon ng Netherlands itigil ang paglabag sa batas. Ano ibig sabihin yan? Kapag sinabing itigil ang paglabag, ano ba yung dahilan kung bakit lumalabag sila ng ICCPR, European Convention at Rome Statute? Yung pagkakakulong ni Tatay Digong. Paano nila ititigil ang paglabag? Sa pamamagitan ng pagpapalaya kay Tatay Digong. Bakit lokal na hukuman? Kasi ang issue, Netherlands, ikaw ba ay sumasang-ayon sa iyong obligasyon sa tatlong tratado? At sa international law, yung obligasyon na tumupad sa mga tratado na ikaw ay voluntaryong ipinasok, ang tawag dyan, pacta sunt servanda. Treaty obligations must be complied with in good faith. So,
Dahil ang nagkukulong dyan ay mga Dutch agents. Kumbaga, wala namang police ICC, wala namang ICC jail, at wala namang ICC territory. Ang tanong, ikaw, mga nagkukulong kay Tatay Digong, at kung magsasampa tayo ng demanda sa local court, sila ang ating ididemanda. Pangalawa, yung nagpapatakbo ng kulungan mismo, ang ating ididemanda, no? At ang tanong is, meron bang nalabag na treaty obligation ang Netherlands sa pagkakakulong ni Tatay Digong? At kapag nagsang-ayon ng West na lokal na illegal nga ang pagdedetena kay Tatay Digong dahil pinagkait ang kanyang due process rights at hindi dumaan sa tamang proseso sang-ayon sa Rome Statute, siya ang mag-order, i-release mo. Ano nga ang kapangyarihan ng mga ICC West para harangin yan? Wala. Kasi hindi naman nila gwardya yung mga nagbabantay kay Tatay Digong. Hindi naman nila kulungan yung pinagkakakulungan kay Tatay Digong at hindi nila teritoryo yung kulungan mismo. So magpapalaya sa kanya ay domestic court. At hindi po pwedeng harangin yan dahil yung mga nagagwardya sa ICC ay empleyado rin at opisyales ng Dutch government. Yun po yung remedyo na minungkahi ko kay Tatay Digong dahil sa tingin ko matatagalan talaga yung proseso dyan sa ICC. Dahil matagal talaga ang proseso at dahil pinaglalaban ng ICC at ng kanilang mga empleyado kasama ng mga maestrado yung karapatan nilang sumweldo dahil kapag tinigil ang trial ni Tatay Digong, wala na silang ibang kasong lilitisin. Bakit? Marami nga silang naimbestigahan. Marami nga silang warrant of arrest. Mahuhuli ba nila si Putin? Hindi naman luko-luko yung gobyerno ng Russia para isuko yung sarili nilang presidente. Mahuhuli ba nila si Netanyahu? Hindi nga luko-luko naman yung mga Israeli para isuko yung kanilang presidente. Habang hindi nahuhuli, walang kaso. Kasi walang jurisdiction nga yung hukuman sa pagkatao ng akusado at hindi po pwedeng umusad ang kaso. Yun po ang domestic remedy na sinasabi ko. Now, kapag hindi tumupad sa katungkulan ang Netherlands, ano naman ang po pwede natin gawin? Ibig sabihin, magkakaroon, doon sa remedyo na makukuha natin sa Netherlands, kinakailangan din na magkaroon ng reparations. Ibalik ang nakaraan. Palayain si Tatay Digong at pangalawa, magbayad ng danyos perwisyo. Dahil ngayon, ika-80th day nang ng pagkakakulong ni Tatay Digong. Alam ko, hindi mo po pwedeng gawing pera yung pagkakait sa karapatan ng tao na maging malaya. Pero kahit papano, dapat bigyan ng danyos perwisyo, ilang milyong euros yang dapat ibigay kay Tatay Digong dahil mali nga ang kanyang pagkakakulong. Nako, napakagandang issue po yan pag nakarating na sa Dutch court. Kasi nga po, kinuwento ko na sa inyo dati, na itong ma-in-pa principle, malay namin pakailam principle yan. Malay namin pakailam namin kung paano nahuli akusado. Ang importante ay bigyan siya ng patas na paglilitis. Yan nagsimula doon sa kaso ni Eichmann na talagang author ng The Final Solution ay patayin ng mga Hudyo. Nalaman nilang naninirahan itong Eichmann sa Argentina sa assumed identity, nag-alias. Nung na-confirm, ang ginawa ng Mossad, sinubaybayan, kinidnap, dinarag, ilinagay sa private plane at dinala sa Israel kung saan siya linitis for war crimes and crimes against humanity. Ang sabi naman ng abogado ni Eichmann, teka muna, paano kayo magpapataw ng kahit anong parusa? Paano nyo lilitisin? Unang-una, kidnapping ang ginawa ninyo. Illegal yan. Illegal na pamamaraan yan. Sa katunayan, nagalit ang Argentina. Kasi kapag ang kapulisan, gaya ginawa ng ISAF sa kaso ni distressed mother, ay gumalaw at ginampanan ang kanilang katungkulan sa teritoryo ng ibang bansa, talaga pong yan ay paglabag sa soberenya ng isang bansa. Ang sabi ng Supreme Court, tama ka, ma-in-pa, malay namin, pakailam namin, ang importante, mabigyan siya ng patas sa paglilitis. Ngayon, hindi lang naman po yan yung desisyon sa bagay na ito, kung tama ba ang kidnapping para magkaroon ng jurisdiction ng hukuman. Sa Africa, may ganyan din, sa South Africa, may ganyan din kaso. Isang high-ranking official ng apartheid. Alam niyo yung apartheid, talagang hiniwalay nila yung pamumuhay ng puti at saka yung itim. Yung mga itim nandun sa squatters area, mga puti doon sa magandang parte ng South Africa. Nung nagkaroon na ng pagbabago, binuwag ang apartheid, nakarumal-dumal talaga. Merong isang opisyalis ng apartheid na nagtago sa Swaziland, nahuli. Abay, ganun din ang ginawa ng South Africa. Kinidnap, dinala sa South Africa. At sinabi, ayan, lilitisin ka namin para sa krimen ng apartheid.
Ang sabi naman ng South Africa Constitutional Court, yun yung pinakamataas na hukuman sa South Africa, hindi po pwede na ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang maling pamamaraan. At ang sabi ng Korte Suprema, ng Constitutional Court ng South Africa, dahil ang kidnapping ay illegal, hindi po pwedeng magpatuloy ang jurisdiksyon na isang batas na dapat nagpapataw ng katarungan dahil ang pamamaraan ng pagkakaroon ng jurisdiksyon sa akusado ay illegal dahil ito ay sa pamamagitan ng kidnapping. So once and for all, tanungin natin ang Holland. Netherlands, ano bang inyong paninindigan? Dapat ba ang isang illegal na bagay na illegal dahil ito ay labag sa batas Pilipinas, labag sa batas Netherlands, labag sa tatlong tratado na kasapi ang Netherlands? Kapag linabag mo ba yan, dapat magtuloy ang isang hukuman gaya ng ICC. Ang pangalawang magandang issue pa dyan ay sino ang dapat manaig? Ano ang dapat manaig? Yung headquarters agreement na nagsasabi na dahil ang Netherlands ay binigyan ng ng karapatan ang ICC na manatili sa kanyang teritoryo ay gagalangin niya yung desisyon ng ICC o yung karapatang pantao ng mga akusado sa ICC. Titignan natin kung sasabihin ng Korte ng Dutch ng Holland na mas importante ang headquarters agreement kaysa sa karapatang pantao. At ang maganda nga po, kung hindi tayo manaig, at tingin ko naman mabilis na proseso to dahil tatanungin lang, nasunod ba yung tratado? O kapag hindi nasunod ang tratado, wala na. Dahil kidnapping na yun, hindi na nasunod. Nalabag na yung due process rights ni Tatay Digong dahil kaya nga yung pagharap sa hukuman, yun yung panigurado na mapapangalagaan ang karapatan ni Tatay Digong. Now, kapag nagkaroon ng pag-aamin na talagang hindi sumunod sa proseso, ayan na ang question. Anong mananaig? Ang headquarters agreement kung saan sinabi ng Netherlands na talagang igagalang nila yung paggalaw ng hukuman at igagalang nila ang mga desisyon ng hukuman or ang karapatang pantao. Ako naman po naniniwala na sa ganitong issue dahil pinangangalandakan ng Netherlands sa buong daigdig na sila ang kampiyon ng karapatang pantao, bibigyan nila ng mas mabigat na importansya yung pinaka-importanting karapatan na maging malaya ang isang tao at hindi lang ng mamamayan ng Netherlands. O nga pala po hindi ibig sabihin na palibasa dayuhan ng Tatay Digong dito sa Holland, wala siyang karapatan. Ang ICCPR, ang European Convention on Human Rights, yan po ay obligasyon ng Estado na to protect and promote the rights of all individuals, lahat ng tao sa kanyang teritoryo, hindi lang ng kanyang mga nasyonal. So kung anong karapatan ni Tatay Digong, karapatan din. Kung anong karapatan ng lahat ng Europeans, karapatan din ni Tatay Digong. May pangalawang issue pa. Ako po, hindi ako abogado sa Holland, hindi ako magpa-practice. So ngayong tinanggap na ni Tatay Digong ito, magre-recommenda po ako ng abogado at sana naman ngayon, pakinggan ako ni BP Sara dahil ako po, 34 years, hindi lang ako nagpa-practice ng international law, ako rin po yung nagtuturo at ako yung naging past president ng Asian Society of International Law. Meron po kaming mga kapatiran na mga Association of International Law kasama ng European Association of International Law. At dahil po dyan, meron akong kilala na profesor at abogado rin. Meron din po siya parang ako, may law office at full-time faculty. Siya po yung full-time faculty sa University of Amsterdam. At siya po yung ire-recommenda ko kay BP Sara na maghain itong domestic case nito dahil siya ay lawyer sa Holland at lawyer din siya sa European Court of Human Rights. At lawyer din siya sa ICC. Kasi maganda po rito, maski pa anong maging mangyari dito sa remedyong ito, hindi po pwede baliwalain niya ng ICC. Kasi ngayon, ang konsiderasyon sa utak ng mga mahistrado ng ICC, paano mabubuhay ang korte kung i-dismiss ang kaso kay Tatay Digong? Pero iisipin din ng hukuman ngayon, kung ang Dutch court may possibility na mag-decide na mas importante ang karapatang pantao ng mamamayan, gaya ni Tatay Digong, iisipin nila. Ano na lang ang iisipin ng buong mundo kung susuwayin ng ICC yung ganyang karapatan? Kaya nga binuong ICC para magkaroon ng katarungan yung mga biktima ng pinakakarumal-dumal na krimen, paano sila rerespetuhin kung sila mismong lalabag sa karapatang pantao? So on the side, Tagalog naman ito, hindi naintindihan yung mga yan,
talaga pong yan ay mag-a-apply ng pressure din. Dahil kinakailangan nilang i-explain sa daigdig na kami ay para magbigay ng katarungan, hindi para lumabag ng karapatang pantao. Ano tingin nyo ang desisyon? Kapag si Tatay Digong naman ay naghain ng motion dyan sa ICC na nagsasabi na yung pamamaraan ng kanyang pag-aresto ay dapat mawala ng jurisdiction ang ICC. Ang problema po kasi ngayon sa 3 kaso na nadesisyonan ng ICC, abay in-apply din nila yung Eichmann Doctrine na main pa. Malay namin, pakialam namin kung paano na-acquire ang jurisdiction. Importante, mabigyan na ang patas na paglilitis. Pero tingin ko po, mali na yung desisyon na yon. Dahil malinaw po na ang tamang desisyon, yung desisyon ng Constitutional Court ng South Africa, hindi po pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang pagkakamali. Abangan po ang susunod na kabanata. Alam niyo po, nag-alinlangan ako kung i-discuss ko to. Pero since pinablik naman ni Inday Sara yung aking idea at inanunsyo niya, minabuti ko rin na explain. Pero hindi na po ako magsasalita after this kasi ang gagawin ko, kakausapin ko nga yung aking recommended lawyer, pag-uusapin ko sila ni VP Sara dahil pamilya naman ang dapat mag-retain sa kanila. At ako naman po, hindi po pwedeng makailam. Habang nasa Dutch court, pwede po ako magtestigo bilang isang expert witness kung ano yung Philippine law on unlawful detention. Ito po yung kidnapping na ang akusado ay taong gobyerno. So yun lang po ang magiging papel ko. Now, kapag nanalo, uwi ang Tatay Digong. At tingin ko mas mabilis na proseso yan kasi ang isasampa namin is the highest priority. Lahat naman po sa daigdig, kapag kalayaan ang pinag-uusapan, highest priority, nalulungkot nga lang po ako. Dito lang sa ICC na ang kalayaan hindi highest priority. Bakit ko sinabi yun? Biro mo, 80 araw na nakakulong si Tatay Digong hanggang ngayon, hindi rin i-reveal ang lahat ng testigo laban kay Tatay Digong. Tama ba yun? Humingi pa ng additional time para pangalanan ng mga witnesses. Pero sa totoo lang, habang ang sabi nila ang dahilan ay dahil pinoprotektahan nila yung mga witnesses, ayun, nasa Maynila ang mga ICC investigators, pilit na kinukumbinse mga miyembro ng PNP na tumistigo laban sa war on drugs. Tama ba yun? Sa tingin ko po, prosecutorial misconduct yan. Kaya sinabihan ko na si Senator Bato, kunin ang affidavits ng mga pulis na kinukumbinse ng mga prosecution na tumistigo dahil yan po'y nagprueba na sila'y nagsinungaling sa hukuman. Ang dahilan lang nila kaya sila ay humingi ng additional time to reveal their identities para daw nabigyan ng seguridad yung mga testigo. Pero ang totoo, ngayon pa lang sila naghahanap ng testigo. Diba? Hindi ba mali yan? Dapat talaga madisiplina yung mga prosecutors. Pero hindi ako abogado dyan. Now, kailan ako papasok muli, aside from being expert witness dito sa Dutch Court, sa European Court of Human Rights. Dahil meron naman po akong credentials as an international lawyer para mag-argue on behalf of a Philippine national sa European Court of Human Rights. At yan naman po, ang lilinawin ko. Kasi nung unang ako'y nakipagkasundo sa isang foreign lawyer, hindi malinaw. Nang nais ko ay makipagtulungan. Ang nangyari, matapos ko matulungan, initsipwera na ako. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit. So lilinawin ko naman po kung sino itong irerekomenda ko kay VP Sara. At napakagaling naman pong irerekomenda ko. Full professor sa University of Amsterdam. Madaming nahawakan na sa UN War Crimes Tribunal, sa ICC, at pinaka-importante, karanasan din sa European Court of Human Rights. Okay? So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sa mga miyembro ng media na nagtatanong, ayan na po ang eksplanasyon. Kaya ko rin po diniscuss na yan para isahan na lang ang aking diskurso sa issue na ito. Na 4 ng West ng ICC ang napasama sa freeze order ng ating bansang Amerika sang-ayon nga doon sa executive order ni President Trump na nagsasabi na lahat ng tao na makikipagtulungan kasama na lahat ng opisyales ng ICC na nakipagtulungan laban sa mga kaalyado ng Amerika gaya ng Israel at syempre kasama na rin ng Pilipinas ay magkakaroon ng freeze sa lahat ng kanilang ari-arian bukod pa dun sa hindi sila po pwedeng makapasok ng Amerika. Now, kapag ikaw kasi na-freeze, ibig sabihin yung mga bank accounts mo, maski wala kang bank account sa Amerika, po pwedeng hindi ka na makagamit ng SWIFT. No? Ibig sabihin, hindi mo na magagamit yung American system sa pagpapalipat ng pondo. No? Ipit ka pa rin kasi lalo na kung ikaw ay empleyado ng ICC, dumadaan yan
sa SWIFT, no, sa ayaw at sa gusto mo, kasi nga yung mga contribution ng mga member countries ay dumadaan sa pamamagitan ng SWIFT, no. At syempre, yung paglipat ng pondo sa account mo mismo ay dumadaan din sa SWIFT, no, kung galing sa ibang bansa yung pondo. At syempre, ang mga West naman ng ICC, talaga naman pong lahat sila dayuhan, no. Wala naman Dutch na West dyan. So lahat sila may mga foreign accounts, may mga sweldo nila, kung bahagi, kung hindi man na buong buo, ay dapat ipadala sa kanilang mga bansa. So ngayon po, lahat yan ay frozen. At isa dun sa 4 na West o mahistrado na na-freeze ang account ay isa sa West ni Tatay Digong. Kung di po ako nagkakamali, ito po yung European na West. Sandali po, i-check natin, no? Kung sino talaga yung kasama sa Tatay Digong na freeze, no? Tanungin po natin, ha? Ayan. Tanungin po natin kung sino, ha? Sorry, ha? Dapat tinanong ko nito kanina pa, pero nakalimutan ko pong tanungin, no? But anyway, ang ating pag-uusapan po, mukhang nag-backfire. Itong plano, hindi po mukha. Sigurado ako na nag-backfire itong ginawa ni Marcos Jr. na ipakidnap si Tatay Digong at ipadala dyan sa ICC. Bakit ko naman nasabi yun? Okay? Well, unang-una po kasi, ang nangyari dito ay, ito po, ang ano pala, ang na priest na kasama dun sa 4 ay si Rene Adelaide Sophie Alipani Ganso na siyang na siyang judge din sa kaso ni Tatay Digong. So tignan nga natin kung tama. Okay. Now, bakit nag-backfire? Well, alam niyo po kasi, itong EO ni Trump, yan lang po yung latest na ginawa ng Amerika laban sa ICC. Hindi pa po presidente si Trump, nagkaroon na ng batas ang Amerika na nagsasabi na kapag merong Amerikano na lilitisin sa ICC, yan ay dahilan para magdeklara ng giyera laban sa Netherlands at lusubin ang The Hague kung saan naroon ang ICC at ang kanyang kulungan. So, ayun nga, tama. Ang judge ni PRRD na na-freeze siya ay si Judge Rene Adelaide Sophie Alipini Gansu na siya po ay taga Benin. Okay? At dati po ay siya nanilbihan sa African Commission on Human and People's Rights. So ngayon, wala na siyang bank account, hindi na siya po pwede pumasok ng Amerika at lahat ng kanyang mga accounts kung meron man sa Amerika ay frozen. Now, itong EO na ito, gaya ng aking sinabi, ito yung latest lang na ginawa ni Trump para nga iparating ang matinding pagtutol ng Amerika sa kaganapan at mga katungkulan ng ICC. Nung kasi pinag-uusapan yung ICC Rome Statute, sinasabi ng mga Amerikano na teka muna, ang ating batas sa buong mundo ay nagsasabi na hindi po pwede maging kriminal ang isang bagay na walang batas na nagsasabi na isang gawain ay kriminal. At syempre, pag ikaw ay humihingi ng batas, yan ay batas na lokal, hindi yan batas na international. So ang paninindigan ng mga Amerikano, lalong-lalo na kung kriminal ang pananagutan, hindi po pwedeng magkaroon ng krimen kung walang batas na nagsasabi na yung akto ay kriminal. Nullum crimen nulla poena sine lege ang tawag dyan sa Latin. Now, paano magkakaroon ngayon ng krimen sa international law samantalang wala namang kongreso na bumuo ng batas? Now, ang ginawa namang remedyo dyan ay yung batas na nagsasabi na may mga kriminal na bagay-bagay na po pwedeng litisin ng ICC ay pinadaan sa pamamagitan ng tratado. At yun nga po yung Rome Statute of the ICC. Now, mula nung nagtutulo Amerika dyan, talagang dininaw na Amerika na marami siyang alinlangan dyan. Bukod doon sa kawalan ng batas na binuo ng soberenyang mga bansa para parusahan ng mga gawaing dapat ay kriminal, sinasabi rin ng Amerika na makapangyarihan ng prosecutor. Sa Amerika, halal ang attorneys, yung mga attorney generals, no, ng iba't ibang estado, kaya nagkakaroon ng pananagutan. Pero ang sabi ng mga Amerikano, itong prosecutor nito po pwedeng kasuhan ng isang nakaupong presidente at hindi immune from prosecution ng presidente ngayon, and yet walang pananagutan kasi siya ay halal lamang na mga miyembro ng estado, hindi ng taong bayan.
So kaya nga binuo nila yung pre-trial chamber para ma-convince yung mga Amerikano na lahat naman ang gagawin ng pre-trial chamber, kailangan ng prosecutor ay kailangan bigyan ng basbas ng pre-trial chamber. Pero hindi pa rin satisfied ang mga Amerikano dyan dahil alam nila na sila lang ang bansa na mayroong mga sundalo sa lahat ng parte ng daigdig na mayroong kaguluhan, and chances are ang malilitis ng ICC ay yung kanilang kasundaluhan. Kaya nga bumuo sila ng batas na nagsasabi na kapag mayroong Amerikanong linitis ang ICC, sa panadahilan yan para lusubin ng mga Amerikano ang ICC. Yan po yung konteksto kung bakit naman itong si Marcos Jr. ay nagdesisyon pa na ipadala sa ICC si Tatay Digong. Hindi ba niya naisip na kung mga Amerikano at hindi lang si Trump ay merong batas na nagsasabi na dahilan para lusubin ang dahig kapag merong Amerikanong nalitis dyan sa ICC na yan, di ba niya naintindihan na kapag siya gumawa ng kahit anong bagay para itaguyod ang gawain ng ICC, yan ay makukonsiderang banta sa seguridad ng mga Amerikano. Kasi kapag ikaw ay nakipagtulungan sa ICC, ibig sabihin yan, ini-endorso mo yung gawain ng ICC at in other words, kinukontra mo yung sinasabi ng mga Amerikano na illegal yung gawain ng ICC. Ito'y labag sa soberenya at labag sa karapatang pantao dahil wala naman lokal na batas na nagpaparusa doon sa mga krimen na linilitis ng ICC. So akala siguro ni Marcos Jr., palibasa, hindi naman involved ang Amerika sa pag-kidnap kay Tatay Digong at pagpapadala sa ICC, hindi makaka-apekto dun sa kanyang sipsep kay Trump yung gawain niyang pangingidnap kay Tatay Digong dito nga sa ICC sa dahig. Dapat naisip niya na kung ang mga Amerikano at hindi lang si Trump ay magkakaroon ng batas na lulusubin ang dahig kapag merong Amerikanong linitis, siguro naman dapat naisip niya na kapag siya nakipagtulungan sa ICC, hindi rin siya makakasipsip kay Trump. At ngayon, yan ang nangyayari. Kahit anong higop sa puwet ni Trump, ng ating ambassador na si Babes Romualdez sa Amerika, na makipagkita sana si President Trump kay Junior sa Pilipinas o di naman kaya sa Amerika, hindi nagtagumpay. Kanina lang, narinig ko yung broadcast ni Maharlika. Alam niyo naman si Maharlika, maraming puting ahas yan. Hindi nagkakamali yan. Abay, nagwawala na naman ang Lisa Marcos dahil hindi nga nakakuha ng appointment. Paano ka makakakuha ng appointment? Siguro, meron kang sinisinghut nung nagdesisyon ka na ipakidnap na hindi mo nalaman na kapag ang Amerika may batas na lulusubin ang kahit sino makipagtulungan sa ICC, lulusubin ang dahig kapag naglitis ang ICC ng kahit sinong Amerikano, siguro dapat naisip niya kung ikay nasa tamang pag-iisip na kapag ikaw ay gumawa ng kahit anong bagay na magbibigay lehitimo sa mga aksyon ng ICC gaya ng pangingidnap at pagpapadala kay Presidente Duterte sa ICC para litisin, bad shot ka sa Amerika. Lisa, hindi lang ikaw ang pwedeng mag-bad shot. Kung si VP Sara ay bad shot sa iyo yan, bad shot ka naman at asawa mo kay President Trump. Dahil ikaw, binigyan mo ng lehitimo ang mga gawain ng ICC. Yan ang instance na dapat kasi bago gumalaw, maski na sa mga kalaban, isipin kung ito'y makakabuti o makakasama sa iyo rin. Kahit anong higop mo ngayon sa puwet ng kani-kaninong puwet, hindi magpapakita sa iyo si Trump dahil nasa kasagsagan nga tayo ngayon ng kasaysayan ng Amerika na talagang gusto na niyang mabuwag ang ICC. At yung ginawa mo, binigyan mo ng lehitimo. Bakit? Kasi kung wala yung kaso ni Trump, talaga naman pinag-uusapan na ang pagbubuwag sa ICC. Nung huling Assembly of State Parties, talagang bibitiw na ang mga bansa dahil sayang lang ang pera na kinocontribute dahil wala namang linilitis sa kasong ICC. Maraming warrant of arrest, hindi naman mahuli. Paano ka maglilitis kung hindi mo naman nahuhuli mga akusado, di ba? Ayan ngayon, ang iyong kapalaran. Akala mo nawalan ka ng kalaban sa politika sa Pilipinas. Pero nawalan ka nga ng kalaban ng Presidente Duterte, nawalan ka rin ng rest back galing sa Amerika. Ano ba mas importante? Mawala yung sa tingin mong kalaban sa politika na nananahimik naman dahil 80 anyos na at gusto nila magpahinga at mag-mayor-mayor dyan sa kanyang siyudad ng Davao, or mawalan ang pinakamalaki mong rest back? Tapatan lang, ang mas importante para manatili sa kapangyarihan si Marcos Jr. ay ang rest back ng mga Amerikano. Di ba sa kasaysayan naman natin talaga namang ganyan? Kahit ganong kabulok ng presidente, habang hindi
nag-withdraw ng support ng Amerikano, nananatili sa kapangyarihan. Kaya ngayong ama ni Junior, si Senior, o di ba? For the longest time, hindi binitawan ni President Reagan. Pero nung talagang kasukasukan na ang mga pangyayari sa Pilipinas, binitawan and goodbye Marcos Senior. O ngayon, hindi ka makakuha maski appointment dahil nga ang mensahe sa'yo, ay naku, bakit kita kakaibiganin? Samantalang kinontra mo yung isa sa pinaka-importanting initiatives ni President Trump sa larangan ng foreign policy at ito nga yung pagtutol kung hindi sa pagbuwag sa ICC. So kahit anong bayad mo sa mga law firms, dahil ang sabi ni Maharlika ay nagbayad daw sa mga law firms, no? Para makakuha ng appointment kita, Tatay Digong, hindi ka pagbibigyan dahil ang tingin niya ngayon sa'yo, kalaban. Kinontra mo yung pulisiya ni Trump laban sa ICC dahil ikaw pa ang nag-surrender kay Tatay Digong sa ICC. Bukod pa yan, doon sa katotohanan na ang sinurrender mo, personal na kaibigan ni Trump. Kung kayo naman talaga ay nasa tamang pag-iisip, kung kayo talaga ay hindi naman high, dapat na-realize nyo. Puputok at puputok sa inyong mga muka itong desisyon na kidnapin si Tatay Digong papunta ng Hague para litisin ng ICC. Hallelujah, God is good. Ang iyong pananatili sa kapangyarihan, Marcos Jr., ay nakasalalay rin sa suporta ng Amerika na sa ngayon, wala kang aasahan. Kahit ano pang sabihin mo na nandiyan ang China, lulusob, wala ka pa rin aasahan. Dahil yung nga sa Ukraine, lalo pang nagalit si Trump nung binomba ng Ukraine, yung mga eroplano ng Russia. Bakit? Kasi nga pinalala ang awayen, ang gera kesa pinahupa. So wag kang umasa na trigger happy itong si Trump. Hindi. Pagod na si Trump pagbayad ng gera ng ibang tao. Kaya nga itong darating na NATO summit dito sa Dahig, pababayarin niya ang mga Europeans. 5% of your GDP dapat ilaan sa defense. Nang sa ganun, hindi Amerikano nagbabayad sa inyong seguridad. Okay? Well, magkukomenta lang po ako dito sa isang vlogger na taga The Hague, no, na nagsabi na napakaliit na bagay naman yung mga nangyari. Well, ang nangyari po kasi talagang pinigil po kami ni Maharlika na magbangag-bangag. Hindi po namin pinangalanan kung sino yon. Pero nagsalita kami. Kasi nga ang mensahe namin, kami ni Maharlika parehong gusto nang ikulong ng Marcos Jr. administration dahil nga sa aming mga pananalita. Gusto nila kaming patahimikin. At ako naman, matagal na ako nagturo ng batas, matagal na akong nagsusulong ng karapatang pantao. Ako po, talaga sa mulat-mula at tignan niyo po ang aking track record. Pinanindigan ko po ang karapatan ng malayang pananalita. Iisa-isahin ko po. Yung isang kaso na pinakulong ni Speaker Nograles dahil dun sa kanyang burlesking incident, pinakulong dahil sa libel, dinala ko sa UN, nanalo kami at ang desisyon ng UN, labag sa kalayaan ng malayang pananalita ang criminal libel at dapat yan ay ma-repeal dahil yan ay salungat sa obligasyon ng Pilipinas na itaguyod ang karapatan ng malayang pananalita. Yung panahon na si GMA ay nagproklama ng state of national emergency nagkaroon kami ng deklarasyon sa Korte Suprema, illegal yan dahil yung kanyang EO na nagsasabi na ang pulis ay tinatawagan para labanan ang mga akto ng terorismo, yan ay po pwedeng gamitin para supilin kasama na ang karapatan ng malayang pananalita at kasama na yung mapayapang pagtipon-tipon para ilabas ang galit nila sa gobyerno. Yung sandamukal na periodista na aking nadepensahan sa mga libel cases, nangunguna na dyan, si Nines Cacho Olivares na founder ng Tribune at dati sa Inquirer. Ang aking attorney's fees doon, Nines, ang attorney's fees mo, huwag kang titigil pumula sa mga taong gobyernong palpak. Yung founder po ng Malaya newspaper, kliyente ko rin po yan. Bagamat ang sinasabi niya, kada libel case, isang medalya sa mga mamamahayag, dinipensahan din po yan natin at hindi po yan na-convict. Nung panahon na si First Gentleman na Arroyo ay nagsampa ng sangkatutak na libel cases sa mga periodista, dinimanda po namin siya for abuse of right. May karapatan siya magdemanda pero inabuso. At sabi ng Korte Suprema, nanalo kami. Yan po daw ay sapat na cause of action para idemanda ang First Gentleman na hanggang ngayon po nakabinbin pa rin yung kasong yan. No? So, yung Maguindanao Massacre, yung pagpatay sa mga napakadaming mga mamamahayag,
Kaya naman po kami naglitis dyan na pro bono as private prosecutor kasi pagpatay sa mamamahayag ay the ultimate form of censorship. Ang sa akin lang, alam ko mga bata kayo, nais niyong sumikat. At in fact, aminado naman kayo, sumikat kayo dahil kay Tatay Digong at sa pagiging vloggers. Pero dapat maintindihan niyo kung gaano kaimportante itong malayang pananalita dahil vloggers kayo. Para sabihin yung napaka-petty, yung pagsusupil sa karapatan ng malayang pananalita, wala kayong karapatan mag-vlog. Kung kayo hindi nyo naiintindihan kung bakit importante na makapag-vlog ka. Kaya ka nakakapag-vlog dahil may teknolohiya na ikaw ay nagbibigay ng inputs sa merkado ng malayang idea. At sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng malayang merkado ng idea, tayo makakahanap ng solusyon sa ating mga problema. Kaya nga, ang sabi ng Korte Suprema, gobyerno, kahit anong gawaing gobyerno, hindi lang sa pagsusupil, kung hindi mga bagay-bagay na makakatakot sa mga taong bayan na panindigan ang karapatan ng malayang pananalita ay ipinagbabawal ng saligang batas. So bagamat ikaw ay bata, Mr. Vlogger, hindi excuse yan na hindi mo naintindihan na napaka-importante ng kalayaan ng malayang pananalita at hindi dapat sinusupil. So hindi po yan petty. Yan po ay seryosong bagay. Yan ang pagkakamali mo. Hindi ko tuloy alam kung anong dahilan mo, ba't ka nagbablog? Diba? May mga nagsasabi nga na nagpapapansin lang. May mga nagsasabi para sa monetization lamang. Pero kung ikaw talaga ay naintindihan mo ang importansya ng kalayaan ng malayang pananalita, ikay magbablog dahil alam mo sa iyong pananalita, sa iyong mga broadcast, itinataguyod mo hindi lang ang personal mong kalayaan, kundi ang kalayaan ng isang taong nakakulong at hindi tama yung sasabihin mo na ikaw ay nakatutok lang sa pagmamahal mo kay PRRD. Kung talagang tunay kang nagmamahal kay PRRD, dapat wakwakan mo yung nagpakulong kay PRRD dito sa dahig. Tama ba ako o mali? Tama. At hindi po kami nagpapalaki ng issue. Ngayon lang ako nagsalita. Pero sa akin, iniinsulto mo naman yung inalay ko ang buong buhay ko para itaguyod ang malayang pananalita para sabihin mong petty. There is nothing petty with suppression of freedom of expression. At kung hindi mo nare-realize yan, huwag ka na mag-vlog. Dahil yung vlogging mo, eventually, hahabulin ka. Dahil alam mo, dito sa free marketplace of idea, hindi mo mapiplease ang lahat, ha? Babanat-banatan ka nung iba na talagang salungat sa iyong paninindigan. Diyan papasok ang kalayaan. Kasi ang kalayaan, pinoprotektahan, hindi dahil ikaw nagsasabi ng mga haleluya, kung hindi dahil ikaw ay nagsasabi ng mga ideyas na hindi popular. So sa akin, sinasagot kita not because I want na palakihin ang isyong ito, pero dahil importante sa akin ang malayang pananalita at sana maintindihan mo, kaya masakit yung nangyari sa akin. Dahil nga, si Marcos Sr. hindi nagtagumpay na patahimikin ako. Si Marcos Jr. hindi nagtagumpay, miski ako ngayon wanted in a non-bailable case. Sa tingin nyo, ikaw at iyong mga kaibigan na nagbibida-bidahan, kaya akong supilin, kasama pa si Maharlika? Hindi. Patayin nyo na lang ako kaysa ako'y magpapasupil sa inyo. Seryoso ako. Barilin nyo na lang ako. Hindi ako magpapasupil. Mas importante sa akin yung makapagsalita. Hindi ako magpapasupil kahit kailan. At kung hindi mo matanggap yan, talagang tuloy ang away. Hindi dahil ito'y petty, kung hindi dahil ito'y nakabase sa prinsipyo at sa kalayaan na kinikilala sa buong daigdig. Ikaw siguro ang petty dahil ang buong daigdig kinakilala ang importansya ng karapatan nito sa International Covenant on Civil and Political Rights, sa European Convention on Human Rights, sa Bill of Rights ng Pilipinas. And yet, tatawagin mong petty? Mag-isip-isip ka. I'm giving you allowance dahil bata ka pa. Naintindihan ko, nais mong makilala. Human instinct yan. Naintindihan ko, nais mong marami kang mga tagahanga. Pero hindi ko maintindihan yung babawasan mo ng importansya, yung isa sa pinaka-importanting karapatan para magkaroon ng demokrasya. For your own education, this is where I say the line is here. There is nothing petty
with standing up for freedom of expression. Sorry ka na lang kung hindi mo matanggap yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy tagkilik. Medyo high blood na naman si Spokes ng Bayan, pero kinakailangan po. Dahil tayo naman po ay nakakatanda sa kanila, makinig naman sana sila. Do not take this as an affront of you. I have been a law professor for more than 25 years. Pinakamatatalino naging estudyante ko sa UP, sa National University of Singapore, at sa American University. So, I know you can learn too. Buksan mong isipan mo. Magbasa ka sa importansya ng freedom of expression. At sa tingin ko, you will agree. Freedom of expression is never petty. Magandang araw po sa inyong lahat.